Kong Terry, good morning po sa inyo. Good morning, Kong Terry. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat din po. Yun nga po, no, merong i-final na petisyon sa Korte Suprema yung mga abogadong taga-suporta at kaalyado ni VP Sara. Meron bang dapat maging epekto yon sa pagtalakay po ng House Committee on Justice sa impeachment case ni VP Sara? Wala akong epekto ito pong kaso na ito. Ang pagtingin nga ho natin, ito po ay panggulo lang. Doon po sa ongoing po na impeachment proceedings laban sa Pangalawang Pangulo, lalo't higit. Ang nag-file naman po ng kaso, hindi naman po siya Vice President Sara Duterte mismo, kundi kanya pong mga abogado at mga kaalyado lamang po. No? Yun po yung una. Pangalawa, at kung wala hong i-issue pong temporary restraining order laban po sa Kongreso at sa House Committee on Justice, magtutuloy-tuloy po yung pong proceedings hanggang pinakadulo, yung lahat po ng mga subpoenas na in-issue laban po sa mga tao at mga dokumento, particular po yung mga SALENS, tax documents at corporate documents ng po mag-asawang Carpio, lalapag at ipepresenta po sa lamesa at sa mga pagdinig po ng mga komite sa susunod pong mga linggo. Kong Terry, Katrina po. Sir, sagutin niyo lang ho yung isa dun sa mga sinabi. Nagkaroon ho kasi ng press conference sila Attorney Torion noong nakaraang araw at yung isa doon sa ibinibintang nila sa House Committee on Justice is meron daw ho kayong procedural overreach dahil tila daw ho, ayon sa kanila, yung House Justice Committee yung naghahanap nung o yung nangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa Pangalawang Pangulo instead na i-weigh na lang daw po kung ano yung na-submit na. How do you respond to that allegation, sir? Well, una sa lahat, hindi ho totoo po yun. Ano? Una sa lahat, meron pong sinumiting mga dokumento at ebidensya po, yung pong dalawang nag-exist na complaint ngayon. No? So po yung pong mga COA reports, yung pong mga video documentation, yung pong threats against the President, at yung pong mausapin po ng confidential funds, andun po yun at the time of the filing of the complaint. Pangalawa, wala akong nagbabawal sa committee po to receive new evidence through subpoenas. No? Nakalagay mismo doon po sa Supreme Court resolution on the first Duterte impeachment complaint, kung saan sinasabi po roon na pwede ho talaga mag-receive ng evidence for the purpose of evaluation ang House Committee on Justice pagka may na-refer po na impeachment complaint sa amin pong komite. So, ibig sabihin nun, pagka pwede nga magkaroon po ng reception of evidence, it does not require yung pong evidence to actually be present and exist at the time po of the filing. Kaya nga, ang sinasabi ko namin, because there is a right and power to conduct a hearing within the Constitution and within the House rules, we are well within our power po to basically issue subpoenas against documents and persons who are relevant to the impeachment proceeding. Sir, kanina nabanggit nyo na panggulo lang tila itong pagpa-file nung kaso nung mga hindi naman formal na abogado ng Pangalawang Pangulo. But how would you describe yung defense strategy ni Vice President Sara Duterte with the way things are, with the way she is being represented doon po sa mga pagdinig ng House Justice Committee? Well, ginagalang ho natin kung ito pong estratehiya po na ito ng atin po Pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, if ang pagtingin ho nila, at parang ito naman ho yung kanila pong plano bilang mga bahagi po ng defense panel, they would want to face it at the level of the Senate, we will respect that. No? But again, to be very clear, in each and every stage of the proceeding, in each and every stage of the hearing proper, meron pong pagkakataon ang Pangalawang Pangulo to elicit and to present evidence in her defense. No? So, ibig sabihin, it cannot be said na initsapwera lang po namin yung pong pagbibigay po ng depensa ng ating pong Pangalawang Pangulo. Hanggang dulo, hanggang matapos po yung mga pagtinig, malaya po ang ating pong Pangalawang Pangulo na magpunta po ron at isumiti po ang kanya pong depensa. Sir, hindi po ito yung unang pagkakataon na tumanggi yung mga personnel o yung mga tauhan ng Pangalawang Pangulo na humarap doon sa mga pagdinig sa Kamara. Yes. Take for example si Undersecretary Zuleika Lopez. We all know na she refused kahit na inuutusan siya ng House Committee na humarap doon sa mga pagdinig. Ano ho ngayon yung remedy o ano ho ngayon yung magiging solusyon ng House Justice Committee in the event
impeachment na hindi payagan ni Vice President Sara Duterte na humarap, let's say, si Attorney Michael Poa doon sa mga pagdinig? Well, wala kang problema. Kasama naman po ng mga compulsory processes, katulad po ng issuance of subpoenas, ay yung pong pagpapatawag po mismo at pagkakaroon ng proseso po para ho magpaharap ng pong mga testigo at resource persons. No? Sir, So, pero yep. sir, sorry to cut you off pero if we recall yung nangyaring drama, madaling araw sa Kamara, medyo makasaysayan Nagkasuguran, yon. yes. Ready po ba tayo sa isa na namang ganung possible scenario? Alam po niyo, we will fulfill our mandate, no? To conduct the hearings in all of its ancillary processes, no? So, ibig sabihin, if we will be required to implement contempt powers against witnesses and resource persons, then we will do it po, no? So, I think as a general principle, ay ipapatupad po namin ang ganun pong klaseng mandato po ng komite. Pero kung ganun po ang mangyayari, kung hanggang sa dulo po ng ating mga hearing ay hindi talaga sumulpot yung mga mahahalagang personalities from the side of Vice President, meron pa rin ba tayong makukuha? Meron pa rin po ba tayong mapupulot at magagather na strong evidence or statement at least sa pagtatapos ng hearing na talagang makapagpapatunay doon sa mga isinampang impeachment case laban kay VP Sara? Well, yung pong, for example, yung video documentation naman po ng death threat against the President, hindi naman ho natin kailangan ng mga tauhan po ng pangalawang Pangulo dito po sa bagay na ito eh. No, meron naman ho talaga tayo recording to show and to prove that. No? Secondly, yung pong mga confidential fund records misuse, kukunin po ito sa Commission on Audit, no, and sa congressional records. Hindi ho natin kailangan ng mga tauhan po ng pangalawang Pangulo dito po sa bagay na ito. Yung pong silent issues and unexplained wealth, kukunin po ito sa mga opisina po ng gobyerno na meron pong possession nung pong SALN, tax records katulad ng BIR at ng corporate records and financial statements katulad po ng Securities and Exchange Commission. Hindi po natin kailangan ang mga tauhan po ng pangalawang Pangulo dito. So, I think pagka kompleto naman po ito, we don't need the personnel of the Vice President to actually be present and to present their defense po on the matter. Hindi ako familiar doon sa final na petition sa Korte Suprema, pero would you know ba kung may mga members po ng House Committee on Justice na pinasasagot din o hiniling na sumagot doon sa kanilang petition? Siyempre, dalawa po yung respondents no, doon po sa petition po na ito. Yung po chair po ng komite ng House Committee on Justice at pangalawa, yung speaker po ng House of Representatives. No? Pero, siyempre, haharapin po ng Kongreso at ng komite, ito po kasong ito ng buong buo. At ang pagtingin nga ho natin, dapat pong ibasura sa pinakamaagang panahon ito po petition po na ito. Apo, kanina nabanggit nyo lang kung yung mga records at meron nga pong hinihiling ang komite na mga records from Ombudsman, NBI, and COA at isa po sa ni-raise nila Attorney Israelito Torion, if I can mention, parang masyado daw pong labas na doon sa nature ng complaints yung pagpapasabi na po ninyo ng mga nasabing dokumento. Paki-explain lamang po kung gaano nga ba ka-relevant na kailangang makuha na po natin yung kopya ng mga records na yun from these offices. Well, hindi ho totoo yun kasi yung pong mga kopya po ng SALN, tax documents, corporate documents, pasok ho yun doon sa grounds on unexplained wealth and supposed SALN violations. Ang totoo naman ho, pagka halimbawa nakuha po doon sa mga dokumento mismo which aren't exactly readily available to the public, pag naipakita doon for example na, hindi, malaki naman pala yung kita eh. Nung pangalawang Pangulo at yung kanyang asawa at ng kanyang pong mga kumpanya, over the course of 17 years. So for example, may 1 billion pala over the course of 17 years. Ito po mga kumpanya at yung po mag-asawang Duterte Carpio, di wala tayong pag-uusapan. Kasi ibig sabihin ho nun, yung po sinasabi ho nating wealth gap from her cumulative salary over the course of 17 years na 30 to 40 million at 88 million po as stated na net worth in 2024, maipapaliwanag naman po pala. No? But in the event, for example, on the other hand, na hindi ho malaki po yung revenue nito pong mga kumpanya na ito, hindi po malaki yung pagbabayad po ng buwis, doon ho natin maipapakita na unexplainable po yung pong 2024 net worth ng atin po pangalawang Pangulo. So, I think yan po yung magiging proseso po ng evaluation as soon as we get all of the documents.
Kong Terry, quick recap lang po tayo para doon sa mga nakaantabay doon sa impeachment proceedings sa Kamara. Ilang hearing pa po yung inaasahan natin na magaganap bago finally magdesisyon yung House Justice Committee na ipasa na sa plenaryo yung magiging desisyon nila? Meron po nga 3-4 na pagdinig, no, na naitakda na po over the next couple of weeks, no. Magdidesisyon po ang komite by the end of April kung kailangan pa ho ng mga dagdag. So, we are expecting more or less pagka mga gitna po ng Mayo ay tapos na po yung pong mga pagdinig, so we can vote in committee and also vote po in plenary by the middle or the end of May. Sir, so kailan yung kung sakali, assuming lang po kasi mahirap ng, baka sabihin, pinangungunahan ko assuming po na magvo-vote ng yes, na sufficient inform and substance yung committee, how soon can we expect na matransmit sa Senado po para masimulan yung trial? Well, I think pwede ho nga mag-transmit if it is voted on in plenary by around the end of May. No, I think that are the timelines that we are actually looking into. So bago mag-SONA, sir, ikakasa nyo na bago mag-second regular session po? I think by around the end of May, supposedly there should have been a vote already. So whether it will be defeated or will be carried by the plenary, syempre, it will still depend on 1/3 of House members po. Okay, so end of April sa committee, end of May sa plenary. Exciting. Sir, sinabayan nyo pa yung yung decision ng ICC kung Oo matutuloy nga. ba sa Yes, trial, yung yung confirmation of tatay. charges. Yes. Exciting para sa pamilya Duterte. Ang dami nilang inaabangan ngayon. Very historical ang mga susunod na buwan. Abangan po natin. Kong, maraming salamat po. Till next time po ulit, maraming salamat. Good morning po. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Congressman Terry Redon mula po sa Bicol Saro Party List, member ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Handa na ba